Good morning everyone. Ayan, pasilip ko sa inyo ang Tarlac City. Ayan. Ito po ang isa sa magandang community hub soon. Dadami po ang mga commercial mall dito, industrial and mga techno hub. So kung gusto nyo magkape, then si McDonald's. Ayan, food. And then kung gusto nyo maggrocery, ayan, nandiyan si Mary Mart. So by the way, itong commercial building nito na shop house, no? Andyan po ngayon ang 7-Eleven nila. Magkakaroon din po sila ng coffee shop and then milk tea shop. Ayan, soon. Lagyan daw nila ng gym yung kanilang taas, yung shop house nila. So pwede po kayo mag-comment kung paano makakuha ng property dito sa Tarlac. By the way, meron po tayong project dito, project ni SM Development Corporation po. So sa Tarlac po, dalawa po ang project ng SMDC dito. So one is in MacArthur Highway, situated sa Concepcion. So from here sa kinakatayuan ko, so it will take mga nasa 10 kilometers more or less. So ang travel time, sabihin natin na mga nasa 15 minutes traveling time, no? And more or less. Then the other one, bandang part ng west of Tarlac, which is located in dito sa may Santa Ignacia. Santa Ignacia, Tarlac. So yon, siguro from here 1 hour din ang mga traveling time. It will take 40 kilometers away. Yan. So itong location natin, kung ito travel nyo, no, from here going to sa Clark International Airport, no, kung via ECTEX, dito na yun, Hacienda Luisita exit. So ang travel time lang dyan, sinubukan ko 15 minutes to 20. Nandun ka na sa mismong airport, no? Ganon kabilis kasi expressway po yun. So siguro ang mga speedometer nyo nasa 90 to 100 kilometers per hour, no? Yun yung takbo ng inyong car. So mabilis yung mararating ang Clark International Airport, especially yung mga OFW, Overseas Filipino Worker. So if you're looking for a place na hindi binabaha, yan, hindi talaga siya binabaha, disaster resilient, so dito po kayo kumuha ng inyong retirement place here at dito sa Tarlac po, na po. Yan, I suggest dito po kayo. So hindi po masasayang ang money, pera nyo, yung pinaghirapan nyo sa pagpili ng residential place. Yan. So ito, pinapasilip ko lang sa inyo yung malalaking developers na mayayaman dito sa atin sa Philippines, no? So andito na si Ayala. So this is owned by Ayala Land, no? Itong pinapakita ko ngayon. And then yung sa project po namin, SMDC. So meron din po kami dito. Mostly karamihan mga that is a mixed use also, development. Pero inuna namin doon residential. So yun yung ino-offer namin sa inyo na mga pwede from low, middle
to high class na individual na income earner. So pwede kayong mag-own doon kasi may 6 na model houses kami doon sa sinasabi kong yun yung Sunnyvale Premier po. So yung Sunnyvale Premier natin, so yung unang mga project namin, ang house and lot cost natin, binenta natin ng nasa 500,000 pesos up to 600,000 pesos plus, no? Yun yung mga naunang project. Then the second wave of project, nilaunch natin yan 2000, mga 2000, yung during pandemic pa. So nasa 1.7 to 2 million pesos po. And then the last one, nilaunch natin yung last 2023 po, no, January. So nilaunch namin yung aming tinatawag na Catherine model, yan yung premier model, as well as yung townhouses natin doon. So yun, makukuha nyo po siya ng 2.2 million and 2.5 million pesos po. So yun, good news sa inyo. Kung mag-invest po kayo ngayon, makukuha nyo po siya ng introductory price. Kaya mas maganda mag-invest po kayo ng property. Yan. So investors, buyers, sa ngayon kasi nag-walking ako dito sa ating napakagandang estates. Yan. Yan po, oh. So yung papakita ko sa inyo dito, no, syempre bilang isang investors dapat tinitingnan natin yung kung ano bang meron doon sa place na kung saan kayo maglalagay ng inyong investments, no. So dun sa place po na yun, yan, yung sa kabila po, no, this is Crescendo Ayala Estates. Yung kabila po na yun, dun po yung Tari, yung Tarlac, yung Aboitiz. Yung pong Tari na yun, that is combination of RCBC owned or Yuchenko company. So pinag-combine na po nila ng yung Aboitiz land plus yung RCBC land, nasa 490 hectares. So by the way, itong kinakatayuan ko 290 hectares to, no? So more or less. So yun, yung kung dito kayo, of course sa SNDC kayo titira, kasi mostly mga industrial po, industrial as well as techno hub po. So pag sinabi natin industrial, yan yung mga syempre manufacturing, dito mina-manufacture yan. Ano-ano ba yung mga yon? Ayan, yung mga parts of ng mga kuha natin, mga sasakyan natin, cars, yung mga tricycle natin, trucks, or any vehicle natin. So dito yan. Then may nakapagsabi sa amin mismong Aboitiz na yung isa sa pinakamalaking planta ng Coke, which is yung beverages, no, na sikat, kasi nabili na po or majority owned is Aboitiz. Ayan. So yung Coca-Cola, yung mismong planta po nila, dito natin siya ilalagay. Ayan, dito sa Tari, sa Tarlac, Aboitiz po, no. Yun, syempre magbibigay po ng local jobs, napakadaming jobs po. Ayan. So hindi na kayo mahihirapan na kung dito kayo titira, kung pagdating sa employment, so napakadami po. So madami din na magbuboost yan, domino effect, no. Magbuboost ng mga mamumuhunan sa iba-ibang bansa. So syempre mga international employers yan, pupunta rito yan. So magbibigay din ng negosyo, ayan, business sa mga MSME, medium and small enterprise. Ayan. So ito po, yan, kaya po ako pumunta banda dito. Nakikita niyo yung building po na yan. Yung building na yan, yan po ang
tinatawag nating extension ng Don Bosco Tarlac. Yan, pinaka naunang Don Bosco sa Philippines, Don Bosco Tarlac. Yan. So binigyan sila ng almost 6 hectares lot ng Ayala dito sa Crescendo Estates. Yan. So yan, yung nakikita yung building na yan, siguro mga nasa 20% pa lang yan ng ng buong yan, sabihin natin establishment dyan or construction dyan sa mismong lupa na binigay ni Ayala, no? So by the way, ano po ba ang magiging itsura niyan ng ating Crescendo Don Bosco? So ayan, bigyan ko na lang po kayo ng konting yan, picture. Siyempre kailangan hindi lang more on sinasabi ko, no? Bigyan natin ng pictures. So itong picture na to, yan, so magkakaroon po dito pala ng yung Don Bosco na yan, magkakaroon po dito ng mga yung sa kampo sa vocational po nila, magkakaroon vocational. So dito ilalagay yung vocational. So right now itong building ginagamit po nilang yun, classrooms ng mga grade 11 and grade 12 or yung senior high school po ng Don Bosco. So yan, ginagamit po nilang yan. So imagine niyo po, no, pag sinabi natin Don Bosco, yan, hindi lang naman more on academic school yan, technical po siya. So pag gumraduate ka dyan, guarantee ko sa inyo na magaling na po kayo more on sa mga minor troubleshooting sa electrical, yan, sa mga computer, yan. Diyan sila, diyan magaling ang mga Bosco niyan, no po. So yan po, ito na po yung sinasabi ko sa inyo, Crescendo Tarlac New Downtown. Yan po. So nakita naman nyo may church, yan, may church dyan. Tapos may mga shop house, commercial. Ayan, tapos yan, nakapansin nyo po na mayroong local at saka tourist spot, no? Ayan, so magkakaroon tayo ng mga restaurants, cafe, mall. Yan. So dito po yan sa Crescendo Estates po, no? Yan po. So ito po yung, ayan, kasi iba-ibang kwan na to eh, iba-ibang location po yung dito po yung kwan nila, shop house. Ayan, yung binibenta, napansin nyo po, no? May mga nakasulat na sold. So ibig sabihin may mga nakabili na dyan. Alam naman natin pag sinabi nating Ayala sa Makati business. So may connection sila sa mga negosyante sa hindi lang dito sa Asia, pati sa Amerika, China, lahat ng mayayamang bansa, sa Europe. So syempre kayang-kaya nilang i-build ang itong estate na to, no? So kaya sinasabi ko po sa inyo ito kasi kung doon kayo kukuha doon sa project na ino-offer namin sa inyo, yung SMDC na house and lot po. Yan, sabi ko nga sa inyo, malapit lang siya dito. Napakalapit kasi honestly po, ang lupa na to owned before ng Coangco, no? So napansin niyo yung Azucarera, yung pagawaan po ng yan, yung pagawaan ng tukal dito sa Tarlac. Yan, sa Azucarera. Yan, yung Hacienda Ram, yan yung mga ini-steer yung asukal sa kape nyo sa umaga, dito natin minamanufacture yan. So yan, bali nabili to ng Ayala. Ayan, Ayala Company. And then yung banda doon, yung kay SMDC naman, of course, Ayala ay kay kundi yun, kay Coangco na lupa.
So nabili din natin ni SMDC sa Coangco po. So ayun, kung familiar po kayo yung mga taga dito, no, sa Tarlac, yung Hacienda Murcia na tinatawag po. Yung Hacienda Murcia na yan own na ng SMDC po. So doon natin inilagay yung mga residential natin na binibenta ngayon. So by the way, yung residential na ino-offer namin sa inyo, kung miyembro po kayo ng, you are a member of Pag-ibig member or Home Development Mutual Fund po, no? So gamitin nyo po siya. So para you can own a piece of investment, house and lot doon sa SMDC. Napakamura lang po ng monthly nun. Yan. So ito, yan, sikat syempre, 7-Eleven yan eh. So meron tayo dito sa Crescento na po. Alam nyo po, pag sa gabi dito, napakadaming tao. Yan. Kung nakikita nyo nakapark na sasakyan na yan, puno po yan, hanggang doon puno po. Ginagawa nilang picnic area to, itong Crescendo Estates na to, no po. So yan. Nakita nyo naman po, no, hindi binaha, no. Tuloy-tuloy ang continuously ang pagbigay ng habagat, as well as yung mga nagdaang bagyo na sa atin, si Typhoon Krising, si Typhoon Dante, Typhoon Emong. So yon, nagbigay ng malalakas na ulan at saka continuously nabuhos ng ulan dito, walang puknat, pero napansin nyo hindi binaha yung place. So ganyan kaganda ang lugar na to, na po. So kaya po mag-invest kayo dito ng inyong property sa lahat ng mga OFW. Yan. So kung gusto nyo mag-multiply yung pinagpaguran nyo dyan sa ibang bansa, syempre madaling maubos ang pera, tandaan natin. Pero kung i-invest nyo yan, yung pera nyo na yan, magmumultiply po yan, totoo po yun. So ang isa sa number one na investment ng tao, of course, lupa, property. Yan. So imagine niyo na lang po pag ito natuloy na po yung mga shop house at saka commercial. Syempre dadami po ang mga magwo-work dito, no. Syempre yung magwo-work ngayon saan titira? Maghahanap po yan ng upang bahay. So ang advantage nyo, pag syempre nakakuha na kayo ng property dito, so nandiyan kayo nagwo-work sa ibang bansa or kahit sa ibang lugar, no, eto, itong property nyo dito, paparentahan natin. Syempre we will help you. Yan. So thank you for watching. So si Ma'am yan, Nilda, Ma'am Lucia, yan. So Sir Randy, Sir Richie, Maximus, Creamy, Ma'am Pacheco. So madami, sorry po yung mga hindi ko nabanggit, napakadami nyo po. Ayan, so we will encourage you na itong lugar ng Tarlac po, dito po kayo magalagay. Kung kahit i-check nyo po yung one natin, no, DOST or yung PhilBox, yung Philippine Volcanology Seismology po, no. Kaya pinili dito ng ilagay ang national government, which is yung sa nuclear city po, no. Kaya dito nilagay niyon, kaya disaster resilient po. Yan, malayo po, walang fault line, ay hindi binabaha, mataas. And kahit may dumating man malaking typhoon po, bagyo, malakas, napansin nyo dati, no, yung Sierra Madre Mountain, dito tama nung umata ng bagyo, pero nawala, nalusaw yung bagyo because of yung shield niya dito sa Pacific, yung Sierra Madre. So yung Sierra Madre na yon, of course, nandito tayo sa gitna. Yun. So etong location natin, of course, yung Tarlac, gitna siya eh, central, kaya nga Central Luzon, no. So yun yung flat area.
flat area ng Luzon, no po. Kaya I will advise you na dito po kayo kumuha ng property nyo sa Tarlac. So ngayon kaya po ako nagsasabi sa inyo, I am a licensed real estate salesperson. So lisensyado tayo ng Philippine Regulatory Commission, and of course pwede tayo magbenta, license tayo ng yung tinatawag na DSHUD or Department of Social Housing Urban Development Corporation. So syempre hindi ka pwede magbenta if you are not licensed. Yan po yung essential nyo rito, no. Kaya yung ibang mga barangays dito malapit dito na siya dito tumatakbo pag may kailangan. Mary Mart grocery, yan, kompleto yan. May grocery, mayroon siyang pharmaceutical. Yan, sa tabi po siya ng McDonald's. Yan. So yan, mga viewers ko sa TikTok, yan. So kung plano nyo po na mag-suggest ng place kung saan kayo yung magre-retire, yan, especially yung mga OFW natin dyan, I think I suggest dito kayo. Yan, syempre aanin natin yung kumbaga bumili ka ng property mo, binabaha naman, tapos napakalayo sa mga, alam mo yun, sa trabaho, o di ba, maubos lang yung pinagpaguran nyo dyan sa ibang bansa. Kaya syempre kung bibili ka ng property, invest mo rito, kasi una pag nandito ka, pwede ka lang mag-business. Yan, syempre paupo-upo ka na lang nun, pabilang-bilang ka na lang ng money, pabilang-bilang ka na lang ng pa-improve na lang or padagdag yung asset, no, para of course may peace of mind tayo. Yan, so yun po, pwede po kayong mag-message sa akin kung paano mag-acquire ng property dito malapit sa mga pinapakita nating malalaking development dito sa Tarlac po, no. Yan, so napakaluwang po, napakaganda. Yan po, sarap yan, na physically fit ka rito always. Kasi yan, no, napaka fresh ng air. Napansin nyo naman po, yan, sumikat na ang ating haring araw, no. Yan, ngayon sakali naman po matagal na kayo na malagi dyan sa ibang bansa, you don't have halimbawa Pag-ibig, you are not a member, Home Development Mutual Fund member, no, I can help you sa bangko. Yan. So lahat ng viewer natin, I am formerly sa bank, nag-work banker po ako dito sa atin sa Philippines, no. 3 different big mga malalaking bangko na pinasukan natin dito. So I was kumbaga may experience tayo sa loans. Yan, car loan, personal loan, housing loan. Yan. So yan, yung equity loan, lahat pag sinabi natin banking product, no. And then of course yung deposit natin. Yan. So investment also sa bangko. So nagkaroon tayo ng idea, I handle yung job na yan. So ngayon, syempre I will help you pag client ko kayo. Bigyan ko kayo ng bank letter of guarantee. So ang ganda sa bank letter of guarantee, no, secure na ang inyong property. Yan, sa inyo na yon forever. Kasi pag nakapangalan na sa inyo Tapos ang maganda doon, nakapangalan na sa inyo is secured pa ng tinatawag natin MRI, Mortgage Redemption Insurance. So si MRI, just in case hindi naman forever ang tayo na malakas, yan, so nagkaroon tayo ng sakit, accident, yan, so nawala tayo, namatay, yan na po. So fully paid ang inyong
house and lot. Ayan, mapupunta sa beneficiary nyo. Ayan, so yun ang kagandahan. So kaya sabi ko sa inyo, forever. Pag binigyan ka ng letter bank of guarantee, that's your asset, no? Huwag yung isipin na may interest yun. That's totoo naman, syempre. Pero lahat ng mga employment din, hindi ka na makakaipon ng 2 million sa isang iglap, unless kung tatama ka ng any lottery. Okay? Pero kung naging employee ka, syempre unti-unti. Yan. So ang good thing doon, bigyan ka ng malaking pera ng bank, bibili yung property sa pangalan mo, and then syempre hulugan mo lang. Parang rent to own nga, di ba? So yun namang doon na pumapasok ang rent to own. Yan, nakatira ka doon sa house and lot mo or doon sa property mo, and then hinuhulog mo kaysa mangupahan ka. Yung lease, tandaan mo, hindi forever sa yun. Pagkatapos ng lease of contract, tsugi ka na. And then mga ganda doon yung lot owner, unit owner, house and lot owner, nagtataas yan hanggang sa burden on your part. Kaya ito, itong sinasabi ko sa inyong very knowledgeable na idea yan. So wag nyo nang hintayin na tumanda kayo nang wala kayong investment. Habang bata kayo, this is better na mag-start na kayo. Kasi syempre pag matanda ka na, hindi ka na pautangin ng bangko, no? Yan. So yan, I think hanggang dito na lang ang aking vlog. Ayan. So ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat sa mga nakinig at saka sa viewer ko. So sana makareceive ako ng mga comment and naghihingi kayo ng details, at saka yung mga pwede ko kayong isite tripping doon sa mga sinasabi ko sa inyong binebenta namin property dito sa Tarlac po. Na po. So yan po. Thank you very much. Hanggang sa muli. Yan. So hintayin nyo po ang mga vlog natin na napaka knowledgeable regarding with the property investment. So God bless po. Yan. Salamat.